daksa pa rin sa burol ng hari ng komedya ang kanyang mga tagahanga. Dati na raw nagbilin si Dolphy sa kanyang mga anak. Huwag daw siyang ipagkakait sa kanyang mga tagahanga. Mula sa The Heritage Park sa lungsod ng Taguig na Katutog, live din po ito. Tara David. Tara. Mike, tama ka dyan. Hanggang sa huling sandali ng Comedy King na si Dolphy ay inali niya ang kanyang sarili sa publiko. Alam mo ba, Mike, araw-araw ayon dito sa Heritage Park dito sa Taguig, 3,000 to 6,000 na mga fans ni Dolphy ang dumadagsa sa kanyang burol para lamang masilayan ang kanilang idolong si Dolphy, ang Comedy King. Kwento ni Epi Quezon, halos di na raw nila mapigilan kagabi ang dagsa ng mga tao. Nakaapekto raw ito sa pagkataimtim ng lugar. Like last night was like really hard to control the people who wanted to see my dad. Buti ka tumaob yung... Hindi ko kinuha yung mic at sinabi ko, sandali, huwag kayong pumunta dito kasi tataubin tatay ko eh. One favor ko nga is huwag po natin itong gawing huwag tayong magtulakan, especially with the casket. Diba, let's follow the line. I would want people to see my dad, pero siyempre, we have to decide for the family also. Pero gustuhin man nilang gawing pribado ang libing ni Dolphy, ayon sa pamilya Quezon, ilang beses silang pinagbilinan ng kanilang ama. Wag na wag daw siyang ipagkakait sa kanyang fans. Initially, ano yung mas gusto ng pamilya? If you ask me, kami lang. But my dad told me naman na huwag natin ipagkait. Those were his words to me. A man for others. Ito naman ang paglalarawan kay Dolphy ng ilan sa mga bumisita sa kanya ngayon. Inilahad ni Edu Manzano kung paano siya tinulungan ni Dolphy sa oras ng kanyang kagipitan. Lagi raw itong handang tumulong nang walang hinihinging kapalit. I truly believe in all the years I've known Daddy Dolphy that he was a man who lived his life for others. Ang pagiging mapagkumbaba naman ni Dolphy ang labis na hinangaan ni dating Manila Mayor Lito Atienza. Ilang beses daw inudyukang tumakbo sa politika si Dolphy pero lagi raw itong tumatanggi. Full of wisdom. Yung sagot niyang, paano kung manalo ko? That says it all. Parang madaling tumakbo, madaling manalo. Paano ko mamanihoy ng Maynila? Wala naman ako dyan. Hindi yan ang linya ko. Parang, that to me says everything about the man. And humble, good heart, good mind. Nag-aalay ng misa kanina para kay Dolphy ang grupo ng mga manager ng mga artista. Kabilang sa mga dumalo sina Lloyd Sammartino, Rachel Alejandro, Geneva Cruz, Charmaine Arnaiz, Cherry Pie Picache at Res Cortez. Dumating din kanina si Casey Concepcion, Elizabeth Ramsey at ang anak ni Jasha Padilla na si Karil. Mike, sa mga oras na ito ay isang necrological service ang isinasagawa sa loob ng chapel kung saan nakaburol nga ang Comedy King na si Dolphy. Ito ay pinangunahan ng mga producers at mga kasama ni Dolphy noon sa Sampaguita Pictures. Bukas naman, Mike, ay bibigyan ng pagkakataon ang publiko na mas mahabang magkaroon ng public viewing nga dito sa burol ni Dolphy. 6 a.m. alas 6 pa lang ng umaga ay bukas na for public viewing ang burol dito sa Heritage Park at magsasara yung kanilang mga gates ng alas 3 ng hapon. Sabi rin sa atin ng pamilya Quezon, bukas din ng gabi, Sabado nga, may hinahanda raw silang comedy night. Kasi daw gusto nila sa huling gabi ng burol ng kanilang padre de pamilyang si Dolphy, gusto nila masaya sana ang lahat. Mike. Pambira, Kara, yung balita mo tungkol kay Dolphy na hanggang sa huli ang iniisip pa niya rin yung mga tagahanga, yung mga fans. Siya ay para sa kanila hanggang sa kahuli-hulihan. Napansin namin umuulan dyan sa kinaroroonan mo, Kara. Sana wag maging ganyan ang panahon bukas, Kara? Mike, yun nga, biglang bumuhos yung malakas na ulan kasi kaninang umaga hanggang tanghali, napakamaalinsangan ng panahon dito. So, ina-expect na ng mga tao na pagdating ng gabi ay bubuhos ang ulan. Pero sa tansya ko naman, medyo tumitila na ngayon eh. Mas malakas kanina yung ulan ngayon, tumitila na ng kaunti. So, ipagdasal natin sana bukas nga, kung kailan bukas sa publiko from 6 a.m. to 3 p.m. ang public viewing. Sana maganda ang panahon para mas marami pang mga fans ni Dolphy ang makapagpaalam sa kanya. Maraming salamat, Kara David. Inihahanda na ang paghihimlayan ni Dolphy sa The Heritage Park sa Taguig. Pinakikintab na ang kanyang puntod 2 araw bago ang libing. Nakatutok si Julius Segovia. Mula pa raw sa Italy ang granite para sa puntod ni Dolphy. Kaya umabot daw sa halos 380,000 pesos ang konstruksyon sa puntod pa lang.
Ang pinili talaga nila yung black. Kaya ang ano namin is jet black from Italy. Yung design ng lapida, sa kanila din manggagaling. Pero kayo rin po yung maggagawa nun? Kami din po ang gagawa. Mahigit 100 metro lang ang layo ng puntod ni Dolphy mula sa entrada ng Memorial Park. Pamilya Quezon daw ang pumili ng area na may sukat na 39 square meters na nagkakahalaga ng 3 milyong piso. Biyernes noong 1 linggo pa raw nila ito sinimulang gawin. Depende sa kanila kung papagawan nila ng museum or ganyan na open lang. Mayroon tayong tent, chairs, tapos siguro hindi ko na alam, siguro hindi naman mawawala na magkaroon tayo ng mass dito sa site. Ang mga trabahador, nalugod na sila raw ang gumawa ng puntod ng Comedy King. So, natutuwa ko sa kami gumawa ng pinaka-nito niya. Isang malaking karangalan po para sa amin na kami ang gumawa ng timlayan ng ating idolo. Ayon sa pamunuan ng The Heritage Park, wala pang abiso ang pamilya kaugnay sa libing ng Comedy King, pero nagpapalagay na raw ng tents at upuan bilang paghahanda sa libing sa linggo. Ang ilang fans gusto raw sanang dumalo sa libing. Po, kung ayaw kami papasukin ng mga fans Rodolfo, wala kang magagawa, sir. Yun ang amin lang, pero gustuhin pa namin kahapon pa kami. Okay lang po sa kahit di kami nakapasok, basta masilayan po namin yung hari ng komedya. Isa na sa mga pumilang tagahanga ang dating leading lady ni Dolphy na si Fe Galvez. Katambal daw siya ni Pidol sa pelikulang Pasiklab ni Lone Ranger noong dekada 60. Pinil kong yumakad. I joined with the, para ma-feel ko, yeah. Kasi mas masarap yun na ma-feel mo. Parang sabi ko, teka, wari fans din ako ngayon. Ang pagod ng mga pumilang fans, napapawi naman daw ng magiliw na pasasalamat ng pamilya Quezon. Julio Segovia, Nakatutok, 24 Oras. Ilan sa mga tagahanga ni Dolphy na nagpunta sa burol, baon ng masasayang alaala nang minsang makasalamuha ang idolo. Nakatutok si JP Soriano. 1990s, una at huling nakita ni Edwin sa personal si Dolphy. Naging party clown kasi siya sa 5th birthday ni Van Dolph. Kinunan daw niya noon ng litrato ang Comedy King at umasang mapapapirmahan ito sa idolo sakaling makitang muli. Pero hindi na ito mangyayari. Sa muli niyang pagsilay kay Dolphy, di niya maiwasang malungkot dahil wala na ang idolo. Ito souvenir ko na to sa kanya. Tsaka paborito ko talaga si Dolphy. Kahit nung bata pa ho ako. Man Dolphy, kung saan kayo naroon, sana makarating kayo dyan na matiwasay po sa piling ni Lord. Ang init ng panahon, baliwala sa mga tagahanga ni Pidol. Masilayan lang siya sa huling pagkakataon. Tulad ni Norma Servania, nabitbit ang litrato ni Dolphy kasama ang anak na si Sally. Nakausap daw niya si Dolphy noong 1970s nang bentahan niya ito ng sasakyan na ibinigay sa anak na si Rolly. Wala pa raw 30 minuto ang pag-uusap nila noon, pero habang buhay daw niyang maiisip ang minsang pagkikita. Ay simula nun hanggang pumasok ko sa school, ang laman ng utak ko ay si Dolphy. Talagang hindi ko makakalimutan yon. May mga galing sa malalayong probinsya tulad ni Nora Hernandez, tindera ng kandila sa Manawag, Pangasinan. Sa labas siya ng Heritage Park na tulog dahil inabutan siya ng cut-off kahapon. Hanggang linggo na daw siya doon. Sabi niya sa akin, Ining, pag namatay ako, pupunta ka ba? Sabi niya. Manong, sabi ko, matagal pa naman ang buhay niyo. Baka mauna pa ako kaysa sa inyo, sabi ko sa kanya. Bata ka pa, ako matanda na, sabi niya. Si Nanay Rosita naman, di alintana ang arthritis. Naku, talagang naiyak ko kami. Hindi basta galing ho dito. Mapakahirap, nagsisikip ang dibdib. Kaya sabi ko, naku, wala na ang hari. JP Soriano, Nakatutok, 24 Oras. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Isang cargo truck na magdi-deliver sana ng mga delata ang na-hijack sa North Luzon Expressway o NLEX. Pero hindi nagtagumpay ang mga kawatan. Kahit kasi nakagapos ang pahinante ay nagawa pa niyang mag-text at tumawag sa kanyang amo na dating pulis. Si Emil Sumangil, Naka-Alerto 24, eksklusibo. Patungo sana ng Valenzuela para mag-deliver ng kargang delata ang cargo truck na ito nang biglang harangin ng mga hijackers sa service road ng NLEX. Iginapos daw ang driver at pahinante saka isinilid sa likod ng delivery van. Tawag daw akong lalaban na sa sisigaw. Kasi
kasi mamatay daw ako. Sa karaw dumating ang papaserong jeep kabuntot ang kulay asul na utility vehicle na pinaglipatan ng humigit kumulang kalahating milyong pisong halaga ng mga delata. Habang abala ang mga hijackers sa paglilipat ng kahong-kahong mga delata, lingid sa kaalaman nila. Nagawa ng pahinanting si Carmel Handogan na kunin ang kanyang cellphone at makatawag at text sa kanyang amo na isang retired police colonel. Pumili pa muna ako, sir, kasi tintin yun eh. Hindi na ako makita sa loob. Itim. Habang tumatawag-tawag ako dyan, sir, nasaan na po kayo? Sabi ni sir, huwag ka lang magpalata, huwag ka laging tawag kasi baka marata ka. O sige, sir, sige, sir. Agad nakipag-ugnayan si retired Superintendent Altamera sa mga dati niyang nakasama at nahuli sa akto at mabilis na nadakip ang mga hijacker. Nabiktima na kami nung una eh, Emil. So alerto na ako. So in case of any incident na may maulit-ulit yung ganung insidente, in-anticipate ko na. Sa monitoring ng CIDG, hindi ito ang unang beses na gumalaw ang grupong ito na nakabase ang operasyon sa Northern Metro Manila. Ang modus talaga nila, naabangan nila yung mga nagde-deliver, pagkatapos hinahijack nila, tapos maya-maya darating na yung mga sasakyan nila na kakargahan. Ang paglalagay ng tinatawag na Global Positioning System sa mga truck. Ang isa sa mabisa raw ngayong panlaban sa mga hijacking. Emil Sumangil, Alerto, 24. Labis ang pighati ng pamilya ng batang nasagasaan kahit tumatawid na sa pedestrian lane papasok sa eskwelahan kahapon. Sana raw tuluyang mapanagot sa kaso ang naka-aksidenteng driver. Nakatutok si Marisol Abduraman. Pagdating pa lang namin sa buro ni Joshua Danao, ang 12 anyos na batang nabundol sa pedestrian lane habang papasok sa eskwela kahapon, iyak na agad ang isinalubong sa amin ng kanyang ama na si Rolando. Iniinda pa rin ni Rolando ang magang tuhod at mga sugat sa pagkakabundol. Pero mas masakit daw ang biglaang pagpanaw ng bunsong anak. Sa tuwing matutulog kami, lagi siya nakayapo sa akin. Hirap pa rin silang tanggapin ang pangyayari, lalo't sa murang edad. Nangangarap na raw si Joshua para sa kanyang pamilya. Ang unang-una niyang pangarap, pag nakatapos siya, yung magkaroon kami ng sariling bahay. Ito nga raw ang rason kung bakit napakasipag mag-aaral ni Joshua sa kabila ng kahirapan. Nang araw nga mangyari ang insidente, wala silang pamasahe kaya maglalakad na lang sana sila papuntang school. Ramdam na rin ng mga kaibigan ni Joshua ang kanyang pagkawala. Mamimiss niyo ba siya? Opo. Ano mamimiss niyo kay Joshua? Mga ginawa niya sa amin, mabait. Nasampahan na ng kasong reckless imprudence resulting in homicide at physical injury ang suspect na si Eduardo Herrera, na off-duty driver ni Mayor Junjun Binay. Naharap din siya sa isa pang kaso dahil sinubukan pa nitong takbuhan ang biktima. Di pa rin maiwasan ng mga kaanak ng biktima ang mangamba na makapagpiyansa ito at tuluyang takasan ang pananagutan. May right mo naman po ang suspect sa piyansa. So in other words, kaya tanong pakiusap talagang nasa batas na. Opo, nasa batas. Meron din penalty. Tutulungan din daw ng mga Binay ang pamilya ng biktima. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras.